Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1778. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa Universal Partnership of All Present Property. Ano nga bang ibig sabihin nito at anong magiging implication kapag ganitong klaseng partnership ang pinili ng mga partners? Paano natin malalaman kung ano mga properties ang pagmamay-ari ng partnership na ito? Paano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1778. A partnership of all present property is that in which the partners contribute all the property which actually belongs to them to a common fund, with the intention of dividing the same among themselves, as well as the profits which they may acquire therewith. So dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa isang klase ng partnership as to the objects or contribution. Ang tawag natin dito is Universal Partnership of All Present Property. Universal Partnership of All Present Property. Yan. So, dun kasi sa Article 1777, meron daw dalawang klase ng universal partnership. Yung partnership of all present property tsaka of all profits. So, kinasify dun yung dalawang klase pa ng universal partnership. Kasi dun sa 1776, diniscuss natin kung ano yung iba't ibang classifications ng partnership. Isa na nga dun yung as to the object, meron tayo universal partnership at saka particular partnership. So, dito sa 1777, diniscuss naman yung dalawa pang klase ng universal partnership, which is present property and profit. Ngayon, dito sa 1778, dinidiscuss natin muna yung universal partnership of all present property. Anong ibig sabihin nito? Basically, tinutukoy dito kung ano yung mga contributions ng partners kapag ganitong klaseng universal partnership ang pinili. So, contributions. Kasi nga, as to the object tayo. Ano yung mga contributions ng partners kapag universal partnership of profit? Of all present property. So, ibig sabihin nan, una, nakalagay dyan, lahat ng pagmamay-ari during the time of execution. So, all the properties actually belongs to them, okay? Which means yung mga partners, ang may-ari nun ay partnership. Yun yung i-contribute nila. So, present property, all present properties which actually belongs to them, which actually belongs to the partner, okay, to the partner during the time of execution. During the execution of partnership. Yan. So, lahat ng pagmamay-ari, okay, nung time na naisipan yung gumawa ng isang universal partnership of all present property, mapupunta yun sa partnership. Yun ngayon yung contribution. Deemed contributed na yan. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan i-specify kung kung ano-anong properties yon. Kasi pag sinabi nyong all present property, deemed contributed lahat ng pagmamay-ari mo, okay, nung kayo ay nag-execute ng isang partnership contract. Okay? Ano pa? Pangalawa, lahat ng kikitain nyo mula dun sa present property na kinontribute ninyo. Okay? Sa partnership na rin yon, which will now belong to a common fund. Ito na nga yun. So, yung common fund, andyan yung present properties ng mga partners, tapos ginagamit ngayon yun sa partnership, tapos kumikita sila, yan, mapupunta na rin yun sa common fund. Okay? Profits, okay, that may be acquired, okay, from the present property. From the present property. Yan. So, ano ibig sabihin nito? Halimbawa, kinontribute na natin yung mga present properties natin, tapos yung unang taon ng partnership, meron tayong mga kinita. Halimbawa, ginamit nating, let's say, nag-contribute, may sasakyan ako.
Okay, ginamit natin yung sasakyan sa partnership bilang rental. Pinapaupahan natin yung sasakyan, kumikita yon. Yung kinikita dun, yung profit dun will now be part of the common fund ng partnership. So hindi yon sa partners kasi yung property napunta na sa partnership, therefore yung profits yung property na yon, it follows nasa partnership din. Kasi nga kung nasaan yung object tapos yung kinita, yun din ang may-ari. So dahil yung object ay nasa partnership, yung kinita ng object sa partnership din. Okay? So, yun yung sinasabi dyan. So, magbigay tayo ng example. Halimbawa, si A, okay, at saka si B, naisipan nilang mag-partnership. Tapos si A, meron siyang mga sasakyan, let's say trucks, tapos meron siyang building, tapos meron pa siyang iba pang equipment, iba pang mga properties. O let's say meron siyang mga computers. Okay? Basta sa kanya nakapangalan. Si B, meron siyang farm. Okay? Tapos meron pa siyang iba pang mga sasakyan. So let's say si B ay isang magsasaka, meron siyang traktor. Okay? Tapos yun, meron din siyang tawag doon, barn or kung ano man yung pinaglalagyan ng mga equipments. Okay? So meron din siyang building, let's say yan. Yan. Dahil present properties nila itong mga to, itong properties na yan, 'pag naisipan nilang gumawa ng isang universal partnership of all present property, universal partnership of all present property, this will now be owned by AB partnership. Kung ito yung pangalan ng kanilang partnership, okay? Hindi na yan pagmamay-ari ni A at ni B. Pero may intention silang hatiin yan among themselves. Okay? At the end of the life of the partnership. So lugi ngayon yung maraming kinontribute kasi paghahatian din naman nila yan eh. Ibebenta nila yan para maging cash, hindi naman necessarily babalik kung ano yung sa'yo napunta eh. Kasi nga, owned din ng partnership. Okay? So, i-divide na yan among themselves. Tapos yung number two, kapag itong mga properties na 'to, ginagamit para kumita, yung kikitain nung mga properties na 'yan, dahil nasa partnership na 'yan, ang may-ari na rin 'yan ay, yung AB partnership and profits. 'Yan, profits from the use of the properties. So medyo delikado itong universal partnership of present property kasi deemed contributed itong mga 'to. Okay, 'pag hindi mo gusto i-contribute, eh, 'di wag kayong mag-universal partnership, wag kang pumayag bilang partner. Mag-particular na lang kayo tapos i-identify mo kung ano yung property lang na iko-contribute mo, safe ka dun, okay? Kaya medyo hindi ito sikat sa Pilipinas kasi nga lahat ng properties sa pagmamay-ari mo at that time will now become property of the partnership, okay? Kaya nga tinawag natin siyang all present property. Eh, what if halimbawa naman sir, after mo i-contribute yung mga properties mo, present property, nagkaroon ka pa ng susunod na property. Okay, halimbawa, nagkaroon ka ng inheritance, may napamana sa iyo. Ibang subject na 'yon or ibang usapan na 'yon, 1779 na 'yon, okay. So, hindi na muna natin di-discuss 'yun, pero para magkaroon tayo ng idea, so hindi na 'yung kasama ano, 'yung mga inheritance, donation, 'yan. After nagkaroon tayo ng partnership tapos may nag-donate sa akin, hindi 'yun part ng property ng partnership, sa akin 'yun. Pero kung halimbawa meron pa akong mga pambili pa, bumili ako ng panibagong property, so yung mga properties acquired after the partnership will be owned now by the partner and not the partnership. Liban na lang kung merong stipulation na lahat ng mga bibilhing kasunod na property ng mga partners ay sa partnership pa din. O yun, edi mapupunta sa partnership yung mga susunod na bibilhin nila. Okay? Pero kung walang stipulation na gano'n, hindi yung kasama sa partnership property. Kasi nakapag-execute ka na, eh. So, hindi na yun present property. After na yun. Actually, madi-discuss yun sa 1779. So, ito lang naman ang ibig sabihin natin sa 1778. In the event na maisipan ng dalawang partners na mag-establish ng isang universal partnership of all present property,
lahat ng properties ng bawat partner at the time of the establishment of the partnership will now be owned or will now go to the partnership funds or magiging property na siya ng partnership. Kasi nga deemed contributed na daw. At lahat ng profits na kikitain nila dun is also owned by the partnership. Okay. So yun, dito nagtatapos yung Article 1778. Maikli lang siya. Kung medyo nabilisan ka or may hindi ka naintindihan, ulitin mo yung lecture natin. I'm sure makukuha mo din yan. At lagi ko sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at lagi tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!